Hello everyone, welcome to the Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Oo, kasi Saturday naman bukas. Anong oras ang supranational mamaya? Okay. So again, sa mga viewers natin, magandang hapon. Nag-live lang ako ngayon. Kasi mamayang madaling araw, ulit yung live natin. Mga bago mag-supranational. Tapos mamayang gabi, hindi na ako magla-live kasi aalis ako. Tapos matutulog ako pagdating ko. Kasi kailangan may tulog. Bago manood ng supra. Kasi tuloy-tuloy na ulit ang araw bukas pagkatapos ng supra. Kasi usually ang Supra natapos yan alas 5. Oo, sa pag-aabang ko ng Supranational every year, alas 5 yan eh. Mga alas 6, ganyan, yung announcement ng winners. Minsan, pag hindi pumapasok yung Philippines sa top 5, matutulog na agad, alas 3 pa lang, alas 4, tulog na agad tayo. Pero pag pumapasok yung Philippines sa top 5, like for example, yung kay Pauline Amelings nung 2023, naalala ko, tuloy-tuloy na yung araw ko nun. Bago mag-alas 6, natapos yung kay Pauline. Basta tuloy-tuloy na ulit yung araw. So, kailangan may tulog talaga. Kasi malay mo, mamaya si Tara, pumasok sa top 5, edi tuloy-tuloy ulit ang araw natin yan mamaya sa Sabado. Or I mean bukas, pagdating ng Sabado. Okay, basa tayo ng comment. Sabi ni Migs, kaya ko naman magpuyat. Nagawa ko na yan kay Maring Pauline, diba, Migs? Yung kay Alatea, naaalala ko kasi hindi naman pa pumasok si Alatea sa top 5. Para natulog agad ako nung hindi na tinawag sa Alatea. Kinabukasan, para nabalitaan ko na lang Indonesia yung nanalo. O tinapos ko ata yun, hindi ko na maintindihan or hindi ko na matandaan. Ayan, sabi ni Mix, magpupuyat daw siya mamaya. Okay. So ako, matutulog. Tapos mag-aabang ako ng alas 2. Gigising na siguro ako ng alas 2. Then, mag-online na tayo, sabay-sabay tayo manonood. Sana masurpass ni Tara ang placement ni Pau. Mahirap yun kasi yung placement ni Pauline Amelings, first runner-up, diba? Yun, yung first runner-up, yun talaga yung surpass niya, winner na ang susunod. Pero yun nga, supranational, mamaya na. Malakas ba daw batch ngayon ng supranational? Hindi naman. Parang kagaya lang din ng mga batch nung mga recent years. Pero maraming kabog sa supranational compared sa, kunyari, Miss World, sa Miss Grand, lalo na pag mga European countries, maraming kabog sa Miss Supranational. Yun lang yung napansin ko. Pag mga European, kasi usually, di ba mga European, hindi sila kabog sa Miss Grand. Pero pagdating dito, yun, kabog sila. Sino po winner mo? May in-upload na akong fearless forecast. Pamaya pag-uusapan natin yan. Kung sino yung winner ko sa Supra. Ayan. Sa ating 69 viewers, yes, my favorite number. 69 viewers. Magandang hapon po. Maulan po ngayong hapon dito sa amin. Ako'y nasa Laguna at unstable ang internet connection ko. So, pagpasensyahan nyo na. So, ayan, sisingit tayo ng ibang mga topic. Kagaya nito, sabi ni Luis Apandi, si Emma ba yung nasa teaser ni Diva Star? Guys, when it comes to Miss Grand International Philippines, dapat ngayon, Friday, 27, ang press presentation ng mga candidate. Tapos, na-move siya to July 3, Thursday, next week. Tapos, itong July 3, na-move ulit. So, wala pa ulit confirmed dates. Pwedeng mangyaring July 4, Friday. Or sana gawin na lang nilang weekend 5 or 6. So, yun, na-move siya na na-move. Pero ang finals ng Miss Grand Philippines ay August 12 or 15. Not sure sa August 12 or 15. Yun yung finals ng Miss Grand Philippines. So, hanggang ngayon, na-move pa rin yung press presentation ng Miss Grand Philippines. And then now, may mga nakikita kayong teaser kung sino yung mga iba pang mga 5 na hahabol pagdating sa Miss Grand Philippines. Kanina may nagtatanong dito kung sino daw yung nasa post ni Diva Star. Si Emma ba daw? Hindi ko din alam. Hindi rin ako nagtatanong sa mga kilala ko kung si Emma ba yun. Pero based sa nakita nyo kanina, mukhang nasagot na yung tanong nyo. Mukhang siya.
What time po, Miss Supra? Balik tayo lang ulit sa Miss Supra. Supra, 2 a.m. onwards. 8 p.m. siya sa Poland. Philippine time, Saturday, 2 a.m. Basta mga 2, bago mag 2 a.m., gising na kayo, magbukas na kayo ng mga PC, cellphone, ayan. Tapos sabay-sabay na tayo manood. Okay? Migs SZ, top 5 niya daw. Brazil, Malaysia, Dominican Republic, Philippines at Curaçao. Brazil, Philippines. Yung Malaysia, tsaka Philippines, pinagsama mo sa top 5 Migs. Hindi ba ang kukunin, isang girl lang sa bawat continent? Ganun nata ang mangyayari ngayon eh. Pero naniniwala ako kay Curaçao mo tsaka si Brazil. Ngayon, syempre si Philippines, si Tara, number 1 na bet na natin yan si Tara. Ang matinding makakalaban ni Tara, Brazil. Brazil ang matinding makakalaban ni Tara. Meow, ang ganda po ng hair mo. O hindi to hair transplant. Maganda talaga buhok ko, makapal. Meow. Jamal BB. Saan mapapanood po? Miss Supranational YouTube channel. Okay. 2 a.m. Basta bago mag 2 a.m. para sure tayo, para hindi kayo malate. Bago mag 2 a.m. gising na dapat na tayo. Yan. At magbukas na ng mga computer. Ganyan. Okay? Sino daw bubulaga mamaya? Sino bubulaga mamaya? Sang continent? Kunyari sa Asia, kasi sa Asia, naniniwala ako na Malaysia, Indonesia, Philippines. Pero sino yung pwedeng bumalaga pa sa Asia? Baka Nepal. Ayan, sabi rin ni Nepal. Si Myanmar, pwede rin natin bantayan. Basta silang 5 sa Asia for me. Sabi ni I am Joey, Japan daw. Pero hindi ko nakikitaan si Japan, pero abangan natin yan mamaya. Pero yun nga, as of now, ang top 3 ko sa Asia, Malaysia. Hindi na pala as of now, final na. Ang top 3 ko sa Asia, Malaysia, Indonesia, Philippines. Then yung mga bubulaga sa Asia, pwedeng Myanmar, pwedeng Nepal. Okay? Mr. Supranational Sunday. Ito naman after ng puyatan natin mamaya madaling araw. The next day, puyatan ulit tayo kasi ako, even me, abangan ko rin yung Mr. Supranational kasi nga si Kenneth yung lalaban. Though, 50-50 rin ako kay Kenneth. 50-50 talaga ako kay Kenneth. Pero tingnan natin na sana kaya naman ni Kenneth kahit mag-runner-up finish. Pero si Tara, hindi ako 50-50. Kampante ko kay Tara na kaya niyang makuha or kaya pumasok ni Tara hanggang top 5. Sabi ni Migzulet, feel ko baka mag-Miss Supranational and Asia Oceania sa Malaysia. Pwede. Oo, pwede. Parang si Alatea last time, nag-semis lang, tapos sa kanya napunta yung Asia and Oceania. Oo, pwedeng mangyari yon. Tapos kung titingin kayo ng mga hot picks ngayon, ng mga sikat na pageant pages, vloggers, ayun, karamihan naman, si Tara nasa top 5. Tapos si Malaysia, nasa malayong spot, mga 7, 8, 9, 10. Nandun siya. So, talaga si Malaysia, malakas lang pagdating sa kontinente ng Asia. It's either Malaysia, Indonesia, Philippines. Sa kontinente ng Asia. Pero pag pinagsama-sama na, malayo na yung agwat ni Malaysia. Kaya, si Tara talaga yung flag bearer ng Asia. Oo. Ngayon, ang mangyayari na lang dyan, siguro kung mapopolitika, baka tingnan natin, baka hindi makapasok sa top 5. Pero sana naman, yung Miss Supra Organization, ma-appreciate nila si Tara. Kasi iba talaga yung international appeal ni Tara. Mayroon talaga siyang international appeal, charisma, na parang kakaiba. Ayun lang. Sana maganda din yung evening gown niya mamaya. Yung masatisfied tayo. Though ako satisfied naman ako dun sa evening gown niya. Yung preliminary competition kasi kakaiba nga, unique. Hindi yung usual na sequence, mga beads, ganyan, mga bato. Yun, may drama yung performance niya. Kaya, yun, satisfied naman ako ng performance niya nung evening gown. Pero yun, sana mamaya or bukas, yun, masatisfied ulit tayo na para talagang, alam mo yun, pag nakapasok sa top 5, talagang magandang laban yung pinakita niya, ipapakita niya sa atin. Yan, Rian Fernandez daw, sabi ni Migs and Designer. Yes po, ayun yung mga kumakalat na mga picture, di ba? Puro Rian Fernandez. Ayan, pag-usapan naman natin si Germany, sabi ni I am Joey.
Thoughts daw kay Ana Valencia Lacrini. Sir Jerome, hello. Ano say mo dun sa nagsabi na mukha daw transman si Ana Valencia? Hindi naman nagsabi ng transman. Pero yun nga, si Ana Valencia Lacrini, pag-usapan naman natin. Naniniwala ko dati na si Ana Valencia Lacrini yung flag bearer ng Germany. Siya yung pinakamagaling flag bearer ng Germany. Ng Europe, siya yung pinakamagaling sa Europe, di ba? Parang Tara, tapos si Germany. Si Ana Lacrini talaga yung pinakamagaling sa Europe. Kasi 'di ba siya nga yung nakakuha ng ng Supra model, 'di ba, dun sa Europe. Ayan, nagpa-rose naman si Sir Ed. Hello po. So yun nga, si Ana Valencia yung nakakuha ng 'di ba, Supra model sa Europe. So ibig sabihin, magaling talaga siya, napapansin talaga siya. And until now, siya pa rin talaga yung flag bearer ng Europe. Pero marami ring magagaling sa Europe. Nandiyan nga sina Iceland, si Romania, si Albania, si Denmark. Pero ang pinakamakakalaban talaga ni Ana Valencia, si Iceland. Si Iceland talaga. And, ayun nga, dati sabi ko, yung flag bearer si Ana Valencia, ngayon si Iceland na. Kaya si Iceland yung nilagay ko sa top 5 ko. Tapos minsan, nag-iba yung aura ni Ana ngayon, no? Yung emote niya na mukha hindi na katulad nun sa Miss Globe. Yung emote niya ngayon parang naiiyak. Yung parang naiiyak pag nag-e-emote. Basta may something sa mukha niya na nag-iba. Yun. Pero magaling talaga siya. Magaling siya. Pero mukhang mauungusan siya ni Iceland. Yun. Pero based sa prototype ng org na may pag-asa po ba si Tara? Yes po. JDJHBBG. Si Tara po. Ganun po talaga ang prototype ng Supra. It's either Tara Valencia or Brazil. Silang dalawa yung prototype ng Supra. Kuhang-kuha nilang dalawa. Kahit magtanong kayo sa ibang mga pages, bloggers, blah blah blah, silang dalawa yung prototype ng Supra. Kuhang-kuha nilang dalawa. I love Anami, pero bakit parang minsan nakikita ko na kinakabahan siya sa stage? Yun nga yung sabi ko kanina, parang may eksenang minsan naiiyak siya. Yung emote niya, ayun nga, siguro kinakabahan, kaya mukhang naiiyak. Hindi siya ganoon sa Miss Globe eh. Yun yung off lang siguro kay Ana Valencia. Pero maganda siya. Kasi nga haba niya, yung haba ng bias niya, di ba? Kaya nga nakuha niya yung Supra Model of the Year sa kontinente nila. Pero yun nga, pwede siyang maungusan ni Iceland. Sabi ni Jai, secured ng Miss Supra Europe kay Ana. Oo, dalawa sila ni Iceland. Pag hindi niya ginalingan mamaya, pwedeng sa Iceland yung pumasok. What about African countries? Zambia. Si Zambia lang. Naniniwala ba kayo sa African si Zambia lang? Si Zambia lang, oo. Although magaling din sila sa South Africa, Nigeria, Namibia, pero si Zambia lang for me. Sir Ed, Carl, di ba parang di maganda ginagawa Leclerc bilang nag-represent ng Germany? Actually, hindi maganda, oo. Hindi rin ako naanuhan. Kasi 'di ba, parang Philippines ka dati, Miss Globe. Tapos ngayon bilang Germany. Kasi malaki talaga sa akin lagi ang issue ng loyalty. 'Di ba lagi ko sabi, loyalty. Ganon. Pero syempre, since nandito na tayo, nandiyan na rin siya. Wala naman tayo magagawa. Yun naman ang ginusto niya. Di go na lang. LG na lang. Parang hindi malakas ang Thailand this year actually. Opo, yung Thailand, hindi rin malakas. Kasi kaya nga, siguro hindi nyo rin napansin na pumapasok siya sa mga top picks ng ilan. Thailand, ayun, laging Indonesia, Malaysia, Philippines, pagdating sa Asia. Siguro hindi rin nila pinagtutuunan tong Supra. Kumbaga, basta nalang makasend ng representative, ganyan. Hindi big deal. Lahat daw ng suit niya galing dito. Yes po, Sir Ed. Sabi ni Migs, naniniwala kay Tara Mi. Grabe improvement niya since MU page pero praying. Now she will eat the mic. Q&A, no? Oo nga eh. Yun yung magiging ano niya talaga eh. Tama ka naman, Mig SC. Wala tayong pagtatalunan swimsuit, evening gown. Kunyari, if ever magpe-perform siya mamaya. Pero pagdating talaga sa Q&A sa top 5, no? Pag na-choke ka kasi doon, tas magagaling naman yung mga kalaban mo, di wala din. Pero kung kunyari, kung sinasabi natin, Brazil yung matindi yung mga kalaban.
Kung Brazil din naman yung natira doon, tas dalawa sila mag-Q&A, kaya na yun ni Tara. Kasi hindi naman din ganun kagalingan sa com skills si Brazil. At ayun yung laging issue sa mga Brazilian delegate or sa mga Latin delegates, Q&A. Pero kasi nga, lahat pwede mangyari kasi si Pauline Amelings nga, tsaka sa Ecuador last 2023, si Pauline Ameling, solid yung Q&A. Akala natin aakyat na talaga makuha niya yung corona. Until hindi yun yung nangyari, nakuha pa rin ng Ecuador. Kaya lahat pwede mangyari. Even last year, Indonesia na hindi mo akalaing kayang makuha ng Indonesia. Pero nakuha ni Indonesia. Ayun. Magiging VVV daw si Ana. Naniniwala naman ako hindi siya may El Tocuyo mamaya. Papasok yan. Kasi nakuha na niya yung Supramodel eh. May parang feeling ko pag Supramodel ka, may special spot na. In-appoint lang ba yung Thailand? Ayun ang hindi ko alam. Maniwala daw tayo sa power of dried mangoes. Kung nananalo si Tara mamaya, maniniwala na talaga tayo sa power ng dried mangoes or mangoes na makapangyarihan talaga siya. So yeah, yun, may nag-upload na ako ng top 5 ko. Fearless forecast. Yes, fearless. Top 5. Sa Africa, Zambia ang bet ko. Sa Americas, Brazil. Sa Asia, syempre, Philippines. And sa Caribbean, Puerto Rico. And sa Europe, Iceland. Yun, Iceland, hindi ko na pinagsama-sama yung kunyari. Gusto ko tanggalin si Zambia. Kasi gusto ko ipalit si Curaçao, si USA. Kasi may mga bet pa ako sa Americas. Pero kasi pumili sila ng mga iba't iba galing kontinente, kaya baka magpasok ng Africa. Kaya inilagay ko na si Zambia. Humanda tayo kay Extra Del. Actually, inaabangan ko din yung mga comment nun eh. Napanood ko yung comment nun sa gown ni Tara. Tawa ko ng tawa kasi para daw matanda. Dun sa Kill Bill yung gown ni Tara, yung inspo ng gown. Anyways, yung gown ni Tara, Larry Espinosa. Magaganda yung mga gown ni Larry Espinosa. Fan ako ng mga gown nun. And si Larry Espinosa yung mga gumagawa ng gown ng Supra simula na nakuha ng Empire yung franchise, yung kay Pauline Amelings yan. Mga Larry Espinosa, mga unusual yung mga gown niya. Gandang-ganda ako sa mga gown nun eh. Kaya yun. Hindi yung pageant party na gown na mga rhinestones, ganyan, mga bato. Ganun yung mga disenyo niya talaga, mga kakaiba. Kaya bet na bet ko. What time po Supra? 2 a.m. nga. Mamaya 2 a.m. Ayan si Kirby. Si Kirby na nagsabi. Carl, agree ka ba na ibalik na Miss Universe ang Continental Region? E-Trops. Ibalik ang Miss Universe. Gusto nyo ba yon? Actually, hindi fair para sa akin ang Continental Region. Kasi, like for example, yung sa Miss World, Asia, kung hindi continental yon, kung hindi by continental yung labanan, pwede pa sanang mag-top 4 dun si Philippines, si Thailand, magsama sila or magpang-abot sila sa top 4, pero hindi yun nangyari. Kasi by continent, pwedeng mapatalsik ni Krishna dun yung ibang candidate kung hindi yun continental. Kaya hindi ako agree sa mga continental region eh. Kasi for example, Americas, maraming magagaling sa Latin Americas. Tapos sa Europe, may mga hindi naman ganun kagalingan. So, sayang yung spot. Kaya, gusto ko yung labo-labo na. So, sa Miss Universe, ayoko nang ibalik yung continental region. Yung gusto ko yung labo-labo na. Rian Fernandez daw finals gown ni Tara. Yes po. Who do you think is Tara's strongest competitor? Sa Asia po, Malaysia. Pero lahat na overall, Brazil. Kung makakapasok si Tara sa top 5, panigurado ang mga kalaban niya dyan, Brazil. Kasi panigurado, papasok yan si Brazil. Oo, papasok yan si Brazil. So, si Brazil po, baka sila yung mag-last to standing. Tingnan natin. Pero mukhang sila yung nakikita ko magla-last to standing dyan. Ngayon po ba, Miss Supranational? Mamaya pong alas 2 ng madaling araw. Tsaka maganda kasi kay Tara, yun nga sabi ko kanina, may international appeal, charisma. Tsaka yun nga, modelesque, matangkad, ang hahaba. Tapos pag si Tara yung pumasok sa top 5, kunyari ang naiwan sa top 5 siya, Brazil, sina Iceland, or even si Germany,
Ganyan. Sila yung mga naiwan. Si Tara na pinakamaliit nun. Although matangkad na si Tara na yung pinakamaliit. Ganun ang labanan sa Supra at patangkaran talaga. Kaya, yun nga po, sabi natin kanina, isa talaga si Tara sa best representative for Supra. Kaya dapat lang talaga, or tamang siya yung naipadala doon. Tapos, yun nga kasi habaan si Tara, 5'9", may international appeal, charisma, and yun, siya talaga yung mold ng Supra. Pag silang dalawa ni Brazil yung natira sa top 2, silang dalawa talaga yung mold ng Supra. Tara na mukhang Ivana Alawi. Kamukha ba? Pero pure Pinay siya, pure Pinay si Tara. Yung tatay niya, Pinay na Pinoy. Tapos nanay niya, na-meet ko na yung nanay niya. Lahat sila pure Filipino. Lumaki talaga siya sa Baguio. Ikulong sa CR si Brazil, sabi ni Sofia. Guatemala, malakas pa rin naman siya. Isa pa rin siya sa malakas sa Amerika. Pero hindi ko siya masasabing flag bearer siya. Na-hype lang siya nung maaga pa kasi sabi, binili daw yung ganyan, binili yung ganon. Parang nangyari kay Indonesia. Pero issue lang naman yon, mga chika-chika lang. Malakas pa rin naman si Guatemala pero hindi siya yung flag bearer ng Americas. Feel ko si Iceland na totoong kalaban. Nasa top 5 ko po yan si Iceland. Oo, sa Europe nga, di ba sabi ko nga, Germany over Iceland. Si Iceland yung pinili ko. Kaya si Iceland yung nasa top 5 ko. Tingnan natin kung siya talaga. Pero pwede ding si Iceland. Kasi unang-una, kung iniikot ang corona sa iba't ibang kontinente, so hindi na pwedeng Amerika, so hindi na pwede si Brazil. Mas lalong hindi pwede ang Asia kasi Indonesia yung nanalo last year. Kung iniikot ang corona sa iba't ibang kontinente, siya yung pinakamalapit na pwedeng manalo. Si Europe, si Iceland. Kasi ang Africa, nakakapanalo lang nila yung kay Lalela Misuane, di ba? So, Europe na talaga. Turn na ng Europe. So, si Iceland yung pinakamalapit. Kung hindi si Iceland, baka naman si Anna kasi Germany siya. Silang dalawa lang naman naglalaban sa Europe eh. Si Germany tsaka si Iceland eh. Buti na lang Rian Fernandez, designer niya sa finals. Yes, yun yung isa kong ring inaabangan mamaya. Gown, kasi malaki talaga yung matutulong nun para maging favorite siya ng mga judges at saka sakaling makakorona because of the evening gown. Kineso. Pero kayang-kaya ni Tara yan, kaya-kaya niyang dalhin yun. Lahat naman kaya ni Tarang dalhin. Si Malaysia matangkad. Opo, matangkad din si Malaysia. Actually nga, pag nagsama-sama nga silang lahat ng mga binabanggit ko kanina, si Tara na yung pinakamaliit. Pero matangkad pa din talaga si Tara. Pero siya na yung pinakamaliit. Ngayon, ang kulang lang kay Malaysia, wala siyang katulad ng appeal, charisma na meron si Tara. Sa Supra model, magaling siya maglakad. Kasi yun talaga yung forte niya eh. Pang catwalk siya eh. Pero kulang sa appeal. At sana makita yun ng mga judges na kulang sa appeal. Para si Tara talaga yung maging flag bearer ng Asia. Pero naniniwala ko si Tara talaga ang flag bearer ng Asia. Oo. Pero yun nga, baka may manggulat din sa Asia. Sabi nga natin kanina, Nepal, pwedeng manggulat siya, or si Myanmar. Ganyan. Pero yun nga, Indonesia pa din ang isa pang kalaban talaga. Kasi malay mo, biglang top 5 pa pala to sa Indonesia. Though imposible ang back-to-back, pero pwede siyang mag-top 5 sa Indonesia. Sino na final top 5 ko? Ang final top 5 ko po, from Africa, Zambia, Americas, Brazil, Asia, Philippines, sa Caribbean, Puerto Rico, sa Europe, si Iceland. Pero kunyari, hindi ko isasama si Puerto Rico, siguro papalitan ko ng Curaçao. Though parehas naman silang no? Parehas naman silang Caribbean. Sige, pwedeng Curaçao, ganyan. Palitan ko na lang kaya si Puerto Rico. Curaçao na nga lang kaya. Hindi, nagugulan ako, Puerto Rico, Curaçao. Sige, Puerto Rico na lang. Book daw ni Tara. Anong gusto niyong book? Ako okay na ako dun sa book niya ng finals. Anong prelims nung last time. Si Cambodia nag-perform din. Nag-perform siya pero kulang sa appeal. Wala akong makitang international appeal kay Cambodia. So, malakas na po ang ulan sa amin. Oras po ng finals, 2 a.m. later. Sino final 2 ko? Siyempre, Philippines, lagi naman nandyan. Hindi kasi ako naniniwala kasi talaga ako kay Tara ever since pa kahit sa MUPH. Naniniwala ko na magkaka-title siya, ganyan. O nagka-title naman, di ba? Naniniwala ko sa kayang ibigay ni Tara. Kaya talaga si Tara hanggang ngayon, inaakit ko talaga sa listahan. So, top 2 ko, Philippines, tsaka Brazil.
Watch party, wala pong watch party later pero manonood lang tayo. Magla-live lang ako mamaya, gantong live. Tapos nood lang tayo. To, feel ko naka-ponytail. Feel ko naka-ponytail siya mamaya. Tapos gown nakataas din. Para i-showcase yung face card niya. Tingnan natin ha. Tingnan natin to Kurt. Or maglulugay. Kasi parang feeling ko parang lugay yung bet nila lagi kay Tara eh. Kasi yung finals sa Miss Universe Philippines nakalugay siya eh. Nung prelims nakalugay siya. Hindi ko lang alam kung anong bet nilang look or buhok. Tingnan natin. Kaya excited ako mamaya. What time po? Supra 2 o'clock AM po. What if straight hair? Feeling ko hindi nila yung straight hair si Tara. Parang hindi best look ni Tara yung straight hair. Parang hindi para sa kanya. Top 5 po is tig-isang kontinente. Yun ang pagkakaalam ko kasi last year, ganun sila. Yung sa semis, kunyari top 12, labo-labo yun. Hindi siya katulad ng Miss World na may 5 Americas, 5 Caribbean, 5 ganyan. Hindi ganun, labo-labo. Pero pagdating sa top 5, tig-isang kontinente. Ganun yung mangyayari. At alam ko, ganun yung mangyayari kasi last year, ganun yung nangyari. Kaya, ang pinili kong top 5 by continent na. Isa sa Africa, sa Caribbean, sa Americas. Ayun ang hindi ko confirm. Pero, dapat ganun. Kasi ganun yung nangyayari every year. May mananalo ba tayo o di manifest na natin na mananalo tayo? Kasi pag sinabi natin hindi tayo mananalo, mamamanifest talaga natin yung hindi tayo mananalo. Di sabihin na natin mananalo tayo. Pwede ba yung bakit naman tinirintas mo? Joey B, bakit naman tinirintas mo yung buhok? Sana daw look ni Tara yung kagaya ng MUPH press con. Ponytail, high pony. O nga no, hindi na natin nakita si Tara nakagano no, high pony. Sige. Ayan, hanggang finals by Judge Danny Walker. Hindi ko po alam. Abangan na lang din natin mamaya. Hindi ko rin alam kung sino yung mga judges eh. Para naman daw may iba yung hair. Pang sporty look kasi yun, tirintas naman. Hindi naman pang pageant look yung tirintas. Pero may gumawa na nun dati. Nakita ko na yun kay Great Britain. Madalas sila eh. Great Britain. Gumagamit sila ng mga tirintas na hair. Sana lugay naka-curl. Celeste, hello. Usually, ganun naman talaga yung buhok na ginagawa kay Tara, lugay na curly curl. What if nagpakalbo? Ginula tayo, nagpakalbo, no? Bakit yun naman kinalbo? Anong oras ang Supra? 2 AM nga po. Kenneth naman, magiging placement ni Kenneth. Doon po ako alanganan kay Kenneth, pero naniniwala pa rin ako na kaya pa rin ni Kenneth mag top 5. Abangan natin, kung hindi talaga uusad si Kenneth, sakaling mangyari ang hindi inaasahan sa Sunday na madaling araw dito sa Pilipinas. Kung hindi talaga siya uusad, ibig sabihin, hindi pala talaga ganon ang gusto ng Supra. So, alam na natin yung magiging papadala natin sa susunod. Pero guys, parang parehas din siya ni Brandon eh. Magka-height lang sila halos ni Brandon eh. Parehas naman sila ng personality. Kasi kilala ko si Brandon, kilala ko si Kenneth. Parehas sila ng personality. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, pure Pinoy si Kenneth. Yung isa, Hafiz. Yung look lang talaga yung pinagkaiba nila. Pure Hafiz. Pero pagdating sa personality, parehas na parehas sila eh. Tapos height parehas din. Kaya pwede pang umusad si Kenneth. Siguro ngayon kasi, ang nakikita natin, matitindi yung mga kalaban ni Kenneth. Ayan, sina Netherlands, even si Mexico, si France, ganyan. Matitindi rin talaga. Pero tingnan natin kung kaya niyang patumbahin yung matitinding to. Ganyan. Napapansin ba si Kenneth? Napapansin naman, pero hindi katulad ng kagayang pansin or notice na nakuha ni Brandon last year. Kaya, let's see. Kahit ako, hindi ko rin alam. Baka na lang natin. Yung look niya yung press con sa MUPH. Gusto mo yun. Sige. High pony nga. What time po? Supra 2 AM. Paulit-ulit nga tayo. Tara, alam mo, pag di ka tumawag, kumabante ka na, kumusa na.
Pero hindi yan ma-unplay si Tara. Hindi yan ma-unplay. Basta kaya ng top 5, kaya nan. Maniwala tayo kaya ng top 5. And after Pauline Amelings, kasi di ba si Pauline Amelings, bago si Pauline Amelings, hindi na tayo nag-top 5, no? No, tama. Si Mutiana, tapos si Pauline Amelings na yung mga top 5 natin. So, ngayong 2025, kaya niya yan, magka-top 5 yan. Magka-top 5 yan. Feel ko makapasok si Tara at si Kenneth. Ayan, dapat ganyan lagi ang mga feel natin. Kinakabahan ako dun sa 20-second speech nila. Nag-training naman yan si Tara ng 1 taon. Huwag ka nakabahan, din na yan macho-choke. Basa ang poke ko. Basa ang poke ko kay Kenneth. Bakit mo naman binasag? Saktong 2, hindi 2 p.m. kasi, 2 a.m. kasi. 2 a.m. na madaling araw. Bukas, madaling araw. Okay. Celeste yung this year, press presentation, yung nakaputi siya na mahabang gown. Oo, may picture pa kaming dalawa nun. Side curls yun, di ba? Oo, curl, lugay, side curl. Oo, may picture pa nga kaming dalawa eh. Ganun ang gusto mong buhok. Okay. Bagay nga sa kanya yung ganun buhok, kahit yung buhok niya ng preliminaries, sa evening gown, bagay din. Feeling ko puti din yung gown niya, white yung color niya eh. Maganda talaga siya sa puti. Parang hindi maiuwi ang corona kahit si Mr. Franz na lang. Sabi ni Mr. Franz. Si Mr. Franz yung malakas sa mga lalaki. Pero may mga sentimental ako doon. Ayan, sa Mexico, yung mga Latino. Bet na bet ko yung mga Latino. Babago daw ba yung flooring ng stage? Hindi ko alam. Pero usually naman, pag finals, binabago nila yan. Nangyayari lang naman yung ganung flooring pagkatulad nitong nangyayari yung prelims kasi preliminaries pa lang daw. Pero mangyayari yon na mababago. Sana. Pero maganda dun sa flooring na minimalist yung flooring. Maganda doon. Nag-complement siya dun sa gown ni Tara. Parang ang ganda sa mata na minimalist yung flooring tapos yung gown minimalist din. Dramatic yung entrance. Yun yung maganda dun sa floor nung time na yun. Number 3 si Tara sa hot pick ng Miso. Talaga ba? Hindi ko pa nakikita. Pero sa akin, number 2 siya. Kasi number 1 ko si Brazil eh. Pero sana si Tara. Ayoko kasi ma-jinx. Pag nilagay natin si Tara sa number 1, edi na-jinx na natin. Edi ilagay na lang natin siya sa number 2 para hindi ma-jinx. Puyat malala to mamayang 2 a.m. Kaya nga matutulog ako mamaya. Kasi ang hirap manood pag walang tulog. Lalo na pag matanda na. Sinabi na. Pag matanda na, ang hirap pag laging pagod. How about Germany po? Germany po, siyang number 2 ko sa Europe. Ang pinakamatindi niyang kalaban si Iceland. Pero ang pinili ko sa top 5 ko si Iceland. 5 a.m. na naman ang tapos. Totoo. Tapos kung may gagawin ka ng Sabado, tuloy-tuloy na yung araw mo ng Sabado. Sabi ni Jel, Germany daw mananalo. Walang kaso. Kung Germany manalo, syempre makikiproud Pinoy na. Eto na naman tayo. Makikiproud Pinoy tayo pag Germany nanalo. Pero ako wala kayo narinig sa aking negative kay Ana. Kasi biktima lang din naman si Ana nung issue. Wala kayo narinig sa akin negative. Kaya pwede akong makiproud Pinoy. Makikiproud Pinoy naman talaga siya. Kasi mingi naman talaga siya ng tulong, ng suporta dito sa atin, di ba? Kuya, oras ng final sa Mr. Supra naman kasi ang Miss Supra ay 2 a.m. mamaya. 8 p.m. sa Poland, Friday. Friday na ngayon sa Europe eh. Umaga pa lang sa kanila ngayon. So mamayang gabi sa kanila, 8 p.m. Sa atin naman, 2 a.m. na madaling araw. Ayan, sabi ni Berry, Brazil, Curaçao, Philippines, USA, Iceland. Talaga? Brazil. Yung Brazil tsaka yung USA, parehas Amerikas, pinagsama nilang dalawa. Yung Curaçao, Caribbean. Parehas kami, Philippines, Iceland, Brazil. Yung Curaçao, ito yung pinagpipilian ko kanina, Curaçao over Puerto Rico eh. Pero sa kanila, Curaçao. Ako, Puerto Rico yung nalagay ko. Si Guatemala parang galing MGI. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam, pero parang hindi ko nang confirm. Search ko mamaya yung pangalan. Pero parang namukhaan ko siya nung time na na-hype na siya.
Search ko mamaya yung pangalan. Caribbean, di ba sali sa Americas? Binukod, I Am Joey. Dati, magkasama tong Americas tsaka Caribbean. Ngayon, binukod nila. Kaya naging 5 yung continent. Kaya nung time ni Pauline Amelings, si Vietnam tsaka si Philippines nasa top 5. Kasi 4 lang yung mga continent. So, may uulit talaga. Kaya sa Asia, 2 yung napili, Vietnam at Philippines. Kasi ayun nga si Pauline Amelings. Then, noong 2024, yung kay Latea na, 5 na yung kontinente. Binukod na yung Caribbean. Kaya, yung 5 yon galing sa iba't ibang kontinente. Kaya ngayong taon, baka ganun din ang mangyari. Kaya inilagay ko, hindi ako dumoble, hindi ako umulit. Inilagay ko si Zambia, kasi galing siyang Africa eh. Exact time, di ko alam ang exact time, basta bago mag-2, mag-abang na kayo kasi usually ganyang oras naman yan. Pero kasi nga ang supranational, kilala rin sila sa pagiging late. Kahit yung mga supra model nila, 10 o'clock na, wala pa din. So baka yung 2 maging 3 o'clock na. Ganyan. Mahigpit kalaban sa supra si Brazil. Consistent. Yes po, yun nga po ang kanina pa namin binabanggit. Brazil talaga as of now, number 1. Pero sana kaya ni Tara, no? Kasi si Tara naman yung number 2 ko. Sana mapataob niya, mapatumba niya. Format ng Miss Supra, kagaya pa rin ng dati. Mga semis, top 12. Hindi ko natanda. Basta top 12, top 8, top 12, top 4. Ganyan. Sabi ni Jel, feel ko Black daw Beauty daw ang mananalo. Bakit mo feel na Black Beauty? Pero magaling yan si US tsaka si Curaçao. Kaya nang pumasok sa top 5. Diba mga Black silang dalawa, US at Curaçao. Now, yung Black, hindi ko alam kung ready na ulit sila kasi kakapanalo lang ni Lila, Miss Wane. Baka nga Blandina eh. Kaya si Iceland, baka hindi natin pinapansin, baka si Iceland talaga. Kasi Blandina si Iceland at baka makijive sila sa mga roster ng mga Blandinang nananalo recently. So, tingnan natin ang Blandina. Pero syempre, i-feel na natin na dapat si Tara. Pabland si Tara. Pero baka nga Blandina, no, ngayon ko lang din na-realize, baka Blandina. Tingnan natin. Ilang country ba sa Caribbean? Marami-rami rin sila. Marami-rami rin sila, pero magagaling lang sa Caribbean. Ayan si Curaçao, Puerto Rico. Basta Curaçao, Puerto Rico lang, sila lang. Tapos yung iba pa, Dominican Republic, magaling din. Yun, silang 3 lang ata, ganyan. Siklang na lang. Pero marami ring sa Caribbean, may Haiti pa. Wala, ewan ko, hinati nila. Sana nga sinama na lang nila sa Americas, no? Para yung isang spot wild card, kahit sa ang region pwede. Ayan, sabi ni Lawrence, spell ko talaga si Tara ang mag-uwi ng corona. Opo, ayan nga po, i-fill na natin. Kabatch ni Nikki Carl. Talaga? 2023, Guatemala. Sige, hanapin ko ulit mamaya. Tingnan ko kung ano yung tsura niya dati. Saan pwede manood? Supranational YouTube channel. 2 a.m. Bago mag 2 a.m. magabang na kayo. Supranational YouTube channel. Okay. Kaya ni Tara, support lang natin, mamaya siya. O tapos na rin naman yung mga boto ganyan eh. May tutulong na lang natin na support mamaya. Magko-comment sa YouTube para makita ng org na marami palang nanonood ng mga Pilipino kasi mababasa naman yung sa analytics ng YouTube channel kung sa region maraming nanonood. So, yun na lang makikita nating support. Kasi syempre, malaki pa rin naman ang hatak pag maraming fandom ang candidate. Yung fandom, makikita siya sa base, sa number, base sa nabi ng nanonood. So, makikita naman yun sa YouTube. Malaking tulong pa rin yun. As per ChatGPT, 4 countries lang daw ang Caribbean. Talaga ba? Dominican Republic, Puerto Rico, Haiti, tsaka Curaçao? May TNT pa, may Trinidad and Tobago pa. Marami sila. Trinidad and Tobago, Haiti. Ano pa? Ano pa mga nasa Caribbean? Consistent sa top 5, Brazil and Philippines. Yes po, halos lahat ng mga
makikita mo mga pages ngayon, kahit mga international, nandun si Tara. Ayun, malaki pa rin talagang hatak ng mga top picks. Lalo na pag nagkaisa na lahat yan. So, pag nandun na yung candidate, ibig sabihin malakas talaga. So, yun, i-ano na natin ang mga sarili nating nasa top 5 na yan si Tara. Pero yung Corona, sana mapataob niya talaga si Brazil. Yun. Sino ba best speaker? Best speaker. Sino ba yung mga nag-ano sa Supra Chat? South Africa pa din. South Africa. Pero si South Africa naman kasi, pag pinagsama-sama na, itong mga tong binabanggit natin, nasa malayong spot na, nasa 8, 9, 10 na, ganyan. Ayun naman ang ano, hindi mo siya mata-top 5 pag ano na, pag performances na sa stage. Speaker lang talaga. Hindi naman yun yung basehan. Kasi, again, Pauline Amy Links na talagang kumain ng mic, first runner-up lang. Kaya hindi talaga siya basehan. Ano pa rin talaga, prototype, yung mold. Kaya kanina ko pa sinasabi, ang mold talaga ng Supra, si Tara talaga, Philippines or Brazil. Silang dalawa talaga yung mold. Pero mapapaisip tayo kung bakit si Indonesia nanalo last year. Kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na prototype talaga si Indonesia ng Supra. Kasi nakita ko si Indonesia sa presscon, di ba nito lang, nandito siya sa presscon. Nakita ko siya sa personal, na-meet ko siya. Matangkad siya, ang laki niyang babae. Matangkad, malaking babae. As in, malaki, nakatingala ako. Kaya, kinumbisi ko na lang yung sarili kong mold siya ng Supra. Tsaka maganda yung personality niya. Sabihin natin, hindi siya ganun facially appealing, pero maganda yung personality niya. Kaya siguro siya nagustuhan ng organization. So, kung personality naman ang pagbabasehan, maganda rin naman ang personality ni Tara. Magandang babae. Yung dikit nga sila, halos nilamon niya sa Indonesia. So, kampante naman akong kaya ni Tara. Okay. Sana Asia pa rin. Yun lang yung isa nating, isang doubt natin na kaya ba sa Asia pa rin talaga ibigay? Na ikot pa rin sa Asia, kaya ba? Yun pa rin talaga yung isa nating Pero sana kaya, no? Kasi nga baka sa Europe, sabi ko nga rin kanina, baka sa Europe. Kung sa Europe, baka si Iceland. Blandina. Bloodbath daw si Miss Supranational mamaya. Yes po, kaya po nakaka-excite manood. Again, mamaya, bago mag-alas 2, matutulog muna tayo. Mag-alarm na lang kayo bago mag-alas 2. Gising na mga bakla. Germany and Brazil, sabi ni Aisha. Sige, tingnan natin. Germany po, may chance po. Ayun nga, sabi ko nga kanina sa Europe, Germany or Iceland lang yan. May chance naman, may chance. Di naman uso sa Supra magaling sumagot. Basta sumasagot, okay na. Yes po, ayun nga rin ang sabi ko kanina, Marky. Supra mold pa rin talaga yung hanap nila. Supra mold, as in mold. Mold ng Supra. Kaya nga dali si Pauline Amy Links kasi hindi siya yung mold ng Supra. Kaya sa Ecuador yun nakuha ng 2023. Doon tayo nadali na noong 2023 Supra mold pa din talaga. Sir Supra, yun nga, nabanggit ko na rin kanina, pero pag-usapan ulit natin yan sa Sabado ng gabi. Kasi Linggo na madaling araw ang Supra. Grabe ang PS card ng dalawang Valencia. Yes. Anong time sa Philippines? 2 a.m. Yes, Jai. Yung current na nanalo, yun nga, nasabi ko na kanina sa Piaski. Nasabi ko na bakit sa Indonesia? Yun na, nabanggit ko na bakit sa Indonesia. Hintayin natin ang Miss Earth Philippines. Malalakas daw ang candidate. Mamaya po, yes, mamaya, yeah. Carl Loyola for MUPH 2026. Mas gusto ko Miss Grand. Gusto ko pang grand yung atake ko. Ba't nanalo yun? So, Piaski, nabanggit ko na nga yung Indonesia. Nabanggit ko na nga. Ang haba na sinabi ko, magti-team replay ka. What time po, Supra? 2 a.m. May Miss Asia pa. Yes po, Continental Queen. Meron naman yan lagi sa Supra. Continental Queen. Yun nga, sa Indonesia, bakit daw nanalo last year? Ulitin ko. Nasa mold din siya ng Supra. Kinumbinsi ko yung sarili kong nasa mold siya ng Supra. Tapos nakita ko nga siya sa personal, na-meet ko siya, napauo nga ako, kaya pala.
Oh, nasa mold din pala siya ng Supra. May nagsabi kanina, ito sabi ni Jel, exotic Asian beauty. Oo. Tsaka ang laki niyang babae. Yung ang lalahaba din ng leeg, lalaki ng mga bias. Yun, mold ng Supra, yung mga ganun. Yung mga malalaking babae. Meron ba chance na manalo si Miss Europe si Germany? May chance po. Sabi ko nga kanina, Iceland or either Germany. Kaya kung hindi gagalingan ni Iceland, baka si Germany yung pumasok. Kung hindi gagalingan ni Iceland. Sila na madalawa naglalaban sa Europe eh. I hope Tara will win manifesting for the second crown. Parang pagod naman yung isang Valencia. Hoy, huwag kayong kababayan natin yun. At may isang time na nag-represent din naman si Ana ng Philippines sa Miss Globe at binigyan niya tayo ng karangalan. Kasi Ana, di ba? Binigyan naman tayo ng karangalan sa Miss Globe. So, dapat hindi tayo negats kay Ana. Bahala ka, pag nanalo si Ana pag si Ana yung nanalo mamaya, hindi tayo makapag-hashtag ng Proud Pinoy. Traitor pa rin. Ganun talaga yung decision ni Ana eh. Parang yun nga nakapag-decision siya na this time sa dad side naman yung re-represent niya, edi go. Walang such factor ang Brazil, meron pageant, kahit saang pageant may such factor ang Brazil, kaya malakas sila. Germany yung walang such factor actually. Kaya siya yung malabo. Pero kasi ang Supra nagko-corona yan ng kahit walang such factor. Magugulat ka na lang kung saan nanggaling minsan yung mga pumapasok dyan. Or ano. Ang pinaka-unusual na koronahan ng Supra, Belarus. Yung mga dati-dati pa. Wala talagang such factor. Belarus. Tama ba? O nga, Belarus na nanalo na yun. Kung ayaw daw ng Supra ng back-to-back, pipili na lang sila between Tara or Katarina. Oo, pwede. Pero sana kay Tara na nila ibigay. Pero kung ibibigay nila kay Tara yan mamaya, malabo na yung chances ni Katrina. Pero hanggang first runner-up na lang. Ganyan. Poland, walang such factor. Wala. Pero pagdating sa Europe, sila na yung malapit na palaging pumapasok kahit sa ang pageant. Poland. Sir Alan, salamat Sir Alan. 2 a.m., di ba? Yes, mamaya. Okay, sabi ni Max, top 5 ko po. Uulitin ko yung top 5 na pinili ko sa aking fearless forecast ay binase ko na lang bawat region. Kasi feeling ko, ang kukunin nila, representative bawat region. So, sa Africa, si Zambia. Sa Americas, si Brazil. Sa Asia, si Philippines. Sa Caribbean, si Puerto Rico. Pero, nagdalawang isip talaga ako at nag-meeting ang aking sarili kung Curaçao or Puerto Rico. Puerto Rico na lang ang pinili ko. At sa Europe, Iceland. Yon yung aking top 5. Final top 5. At ang aking final top 2, Brazil at Philippines. Okay. Ito may nagsabi, malakas si Malaysia. Opo, malakas si Malaysia pagdating sa Asia. Sa Asia lang. Pretty jaja. Pero pag pinagsama-sama na sila, yung rank ni Malaysia, hindi papasok sa top 5. Nasa 8, 9, 10, ganyan lang. Hindi pang top 5. Malakas siya. Siya matinding kalaban ni Tara sa Asia lang. Pero pag pinagsama-sama na sila, malayo. Sasakmalin mo sila lahat mamaya, Tara. Yes, sabi ni Riemann. Ang bilis ng panahon. Yes po, July. O nga, no? July na, ito, pag nag-July na, mabilis na rin matapos ang July. Pag natapos ang July, matatapos na rin ang 2025. Sino winner mo? Basta top 2 ko, Brazil and Philippines. Ayoko naman sabihin na Philippines ang winner ko. Kasi nga baka ma-jinx. So, Brazil na lang ang winner ko. Mas maganda pero Valencia nasa top 2. Pares ano. Pero hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yung ganun. Kasi syempre alam naman na nila yung background. Kaya baka hindi na nila ipasok. What time po, Supra? 2 a.m. 2 a.m. bukas.
Prediction ko daw sa placement ni Ana. Top 12 eye contact color. Recommendation sa'yo, yung natural lang, JDH, GBB. Yung mga natural lang, wag yung masyadong wag yung masyadong halata. Baka si Ana pa manalo, sabi ni Mr. Pickles. Wala namang kaso. Mahiki-proud Pinoy tayo. What time po, isa ulit-ulit tayo sa what time po, Miss Supra, 2 a.m. Si Thailand natatabunan, yes, wala talagang ingay yung kanyang candidacy. Naniniwala ka ba sa Missology prediction? Yes po. Hindi naman yung 100% naniniwala, pero somehow, kampante tayo sa mga nagiging prediction nila kasi sometimes hindi naman 100% na tumatama pero malapit ang mga prediction nila. So once na pumasok ka dun sa predictions nila or sa mga hotpicks nila, ibig sabihin, malaki-laki, malamang sa alamang malaki yung chance mo. Lalo na pag miso, kasi ang miso, nagko-cover talaga sila dun personally. Nakikita nila yung mga girls, nakakasama nila yung organization. Kaya kahit hindi 100% ng accurate, pero malapit talaga yung nagiging prediction nila. Kaya yun. Minsan, pag may mga prediction ako, forecast, favorite, tapos pag nakikita ko sa miso na halos magkaparehas kami, nakakatuwa. Kasi ganun alam mo yun, kahit hindi 100% accurate, pero ganun kalapit. Yung mga nagiging sa Indonesia, predikasi, ayun, yung mga prediction nila. Malakas mo sa Germany, yes po, nasabi na natin. Eye contact color. Bahala ka sa buhay mo, Max. Charot. Pero guys, yung eye contact color, especially kung nagme-male pageant ka. Ito may nagtatanong kasi. May nagtatanong eye contacts daw. Yun nga, pag male pageant, actually, din-discourage ko na mag-eye contact eh. Kung kaya naman natural na lang. Ngayon, kung gusto talaga mag-contacts, wag lang yung masyadong litaw na litaw yung kulay. Yung normalan lang. Wag din dull eyes. Lalo na pag lalaki. Wait lang 2 a.m. Yes, 2 a.m. May show po ba ngayon 2 a.m. mamaya? What if bilhin ulit ni Indo? Actually, hindi nga ito yung issue na binili ni Indo. Ibang bansa daw yung bumili. Pero yung bumili naman, hindi naman ganun competitive. Okay. Alright, so yeah. Kita-kits ulit. Kita-kits ulit tayo mamaya 2 a.m. or bukas 2 a.m. para sa Miss Supranational 2025. At sabay-sabay tayo manood. Abangan kung ano magiging fate ng ating pambato na si Tara Valencia. Ayan, sabi ni Alan, for the win, Philippines. Kaya matulog kayo mamaya, matulog tayong lahat. Ihanda na ang ating mga chichibugin para tuloy-tuloy ang ating panonood dahil mukhang mapupuya tayo. Mukhang hanggang alas 6 tayo manonood kasi panigurado papasok sa top 5 si Tara. Usually natatapos ang Supra bago mag alas 6, so hanggang alas 6 din tayo manonood. Kasi kung hindi na papasok sa top 5 si Tara, matutulog na tayo. So, mga alas 4 pa lang yun. So, matutulog tayo mamaya. Mga alas 6 na kasi papasok sa top 5 si Tara. Okay. So, yeah. Thank you so much again. Mamaya po, bago mag 2 a.m., abang-abang na kayo sa mga PC nyo. Yeah, magla-live tayo. Para sabay-sabay tayo dito magko-comment ng mga thoughts natin mamaya. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.